Arrivals pa lang ay talaga namang pasabog kung pasabog na sa aurahan at projection sa camera ang mga kandidata na isa-isa na ngang nagsisipagdatingan sa Thailand para sa pagsisimula ng Miss Universe 2025 competition officially sa November 2. Ilan sa pasabog sa arrivals at talaga namang humataw sa aurahan ay sina Nicaragua, Cuba, hataw din sina Ecuador, Reyna naman ang atake na ipinakita ni Puerto Rico. Handang-handa na rin ang isa sa pinakamalakas na contender this year for Miss Universe crown na si Veena Pravinar. Naglabas ito ng latest photos sa kanyang social media. Grabe, Day, sobrang lakas, sobrang pang Miss Universe talaga ang level at aurahan and projection at beauty ni Thailand. Malakas talaga ang pakiramdam ko na posibleng siya talaga ang makoronahan this year. I can feel it. Sa Q&A na lang talaga siguro magkakaalaman, pero if you ask me now, 90% papasok siya sa top 5. Mark my word. Tandaan itong sinasabi ko, papasok si Veena Pravinar sa top 5 and I am very sure of. Ayon naman sa latest update ng pambato ng Philippines na si Atisa Manalo, sa November 2 naman daw, this coming Sunday na yan ang kanyang departure patungong Thailand. Alas 6 ng umaga sa NAIA Terminal. I guess siguro naman this time alam na ninyong lahat, dapat sa arrival pa lang pasabog na. Dahil sa mismong day 1, nire-review at chine-check ng Miss Universe Committee ang bawat kandidata. So by now, dapat alam nyo na kung gaano ka-importante at ka-critical ang day 1 ng Miss Universe competition, including the arrival, okay? Kasi ito yung magsiset ng mood at ng impression sa Miss Universe Committee kung sino-sino ang posibleng koronahan nila. So meaning dapat arrivals pa lang, ihataw mo na. Itodo mo na, tigilan na ninyo yung know when to pick na yan, ha? Ako dito, ha, kapag ganyan ang ipinapakita ng kandidata, naku, liligwaking ko talaga. And I'm pretty sure, liligwaking din yan ng mga judges. Kaya dapat sa arrivals pa lang, or arrival, ihataw mo na. Kasi this will set the mood, the impression to the Miss Universe Committee. Diba? Malinaw tayo dyan. Now, having said this, naglabas ng teaser video si Atisa Manalo ngayong araw kung saan ipinasilip nito ang kanyang pagrampa at pag-aura and projection sa camera. Okay, let's do a deep analysis on this. To be honest, I actually like it. Yes, I like this one. Sobrang strong and fierce. Maganda yung execution ng turns and transitions and pasarela niya here, ha. I love her styling here as well. Kung sino man ang stylist niya dito sa video na to, particularly dito sa video na to, good job. This is really good. Lumabas talaga ang star power ni Atisa dito. And yung queenly aura niya, kitang-kita talaga dito sa styling na to. Bagay na bagay sa kanya yung hairstyle na ganito. Gusto ko rin yung facial expressions na sineserve niya here. Kita niyo, damang-dama at kitang-kita mo rin talaga yung strong confidence niya dito. And I love the dress. Gusto ko yung design ng dress, yung open sa harap. Ganito mga design ng gowns at dresses, ang bagay talaga kay Atisa Manalo. Now, let me explain why. Kasi, look, yung beauty kasi niya and yung personality mismo ni Atisa Manalo is very soft and very mahinhin. Kaya, hindi talaga bagay sa kanya yung mga gowns and dresses na pink. Yung mga ganito kasi mas na-emphasize yung pagiging mahinhin at nagmumukha talaga siyang princess. But the goal here is to be a Miss Universe Queen. Ganitong styling, dahil ganitong styling ng outfitan, yung kita yung leeg, naka-highlight yung legs, yung braso, tapos naka-highlight yung figure, tapos very striking yung choice of color. Dito lumalabas talaga yung star power at nagiging queen na queen siya dito.
'Di ba? Alam mo itong styling na 'to and itong dress na 'to, siguro gawin lang na color black just to pay respect for the passing of Queen Mother Sirikit of Thailand. This would be a perfect for the arrival in Thailand. Talagang, wow, that's what you call a killer arrival. Diba? But yeah, if you ask me, I love this styling. I love the styling. I love the aura. Very smooth ang turns and transitions, including the projection sa camera. This is the Atisa Manalo that I am looking for. Pag ganito ang aurahan niya, kayang-kaya talaga niyang pataubin si Vina Pravinar, Miss Universe Thailand. So let's just hope na sana maging consistent siya sa kanyang styling. Ayan. Anong say mo sa pasabog ni Atisa Manalo today? Anong hanash mo? Sige nga, comment mo nga dyan.